hindi ka magiging akin, ay pagsisihan mong nakilala mo pa ako, Antonio. Iyon ang banta ni Tarsila sa binatang ngayon ay kumakalas sa kanilang pag-iibigan. Patawarin mo ako, Tarsila. Hindi ko gustong lokohin ka, kaya nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko rin inaakalang may darating na babaeng para sa akin. Hindi kita mapapatawad. Nangangalit ang mga bagang ng dalaga. May magiging para sa'yo. Ipagdarasal kong makatagpo ka rin ng lalaking ipapalit sa akin. Wika ni Antonio. Hindi matanggap ni Tarsila na umantong sa pagtalikod ni Antonio ang kanilang pag-iibigan. Kaya rami siyang tinalikuran para ipaglaban ang pag-ibig sa binata. Ngayon ay walang natira sa kanya maliban sa pusong sawi at damdaming sugatan. Ilang gabi ring tinangisan ni Tarsila ang nangyari. Napakasakit ng pag-iwan sa kanya ni Antonio at napakahirap isiping hindi na ito babalik sa kanyang buhay. Pangatlong gabi, mula nang magkausap sila ni Antonio, ay parang binabarina ang utak ni Tarsila. May tinig na nagsusulsol doon kung ano ang nararapat niyang gawin. Nilalabanan niya ang tinig, ngunit bawat sandaling magdaan ay palakas iyon ng palakas. Ayaw siyang patahimikin. Ayaw siyang bigyang kapayapaan. Parang may martilyong panay ang pukpok ng pako sa kanyang utak. Palalim ng palalim ang unti-unting pagbaon ng pako at ibig sumabog ng utak niya sa sakit. Hanggang isang araw, nagdesisyon siyang gawin ang ibinubulong ng tinig. Dahil doon ay gumaan ang ulo niya. Nawala ang tila binabari ng kirot. Agad nagtrabaho si Tarsila. Isang luma ngunit malaking kawa ang kinuha niya sa taguan. Ang akala niya ay hindi na gagamitin dahil magbabagong buhay na siya sa piling ni Antonio. Pero ito pa pala ang magtutulak sa kanya para bumalik sa katauhang ibig na niyang ibaon sa limot. Ngayon, wala siyang magagawa. Kailangang maipaghiganti niya ang dangal ng angkan. Wala siyang sinayang na saglit. Bawat minuto ay mahalaga. Kinuha niya ang itim na kandilang inorasyonan ng lola niya bago namatay. Nag-ipon siya ng mga ugat ng halaman, mga damo at iba't ibang dahong gubat. Hinanap niya ang likidong huling ginamit ng ina bago siya inulila nito. Pinagsama-sama ni Tarsila ang mga iyon sa malaking kawa sa kapinuno ng tubig galing sa patay na balon. Kinatungan niya iyon ng mga kahoy na may pare-parehong hugis na galing sa pusod ng gubat. Napangiti si Tarsila nang lumiyap ang apoy na may itim na kulay. Nang kumulo ang tubig ay agad niya iyong hinalo ni Tarsila. Walang tigil, walang humpay. Panay ang usal niya ng orasyong natutunan sa kanyang lola at ina. Taimtim ang kanyang pagdarasal. Maya-maya pa, tinawag ni Tarsila ang alagang pusa. Napangiti siya nang lumapit sa kanya ang pusang itim. Nang abot kamay na niya ito ay mabilis na dinakma, saka inihulog sa kumukulong kawa. Hindi na nakakawag ang pusa. Agad itong namatay. Humalakhak si Tarsila. Pumailan lang ang halakhak niya sa kabuuan ng bahay at sumama sa malamig na hanging amihan. Araw ng kasal ni Antonio. Napakagwapo ng binata sa suot na barong Tagalog. Nauna ang binata sa simbahan upang doon hintayin si Lorena, ang kanyang bride. Hindi niya alam ay hindi na darating ang dalaga at kung dumating man ay hindi na marahil niya ito pakakasalan. Sa silid ni Lorena,
Bago pa nito maisuot ang damit pangkasal ay isang pangyayari ang naganap. Nakaramdam ng matinding pagkahilo ang dalaga. Para siyang iniikot ng hilo sa isang napakalalim na balon. May narinig siyang huni na nagbibigay ng nakatutulig na sensasyon. Sandali pa, isang nakasisindak na pangyayari ang naganap. Unti-unting nadiporma ang katawan ni Lorena hanggang mula roon ay lumabas ang isang malaking pusa. Epektibo ang pangkukulam na isinagawa ni Tarsila. Ngayon ay tiyak niyang wala nang maaaring umangkin kay Antonio liban sa kanya. Maraming salamat po sa pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. Miga loud shout out everyone and God bless.